Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? Today, panibagong video po tayo. At sa video na to mga kaibon, isi-share ko lang sa inyo itong mga breeder natin na meron pong painakay ngayon. So meron tayo ditong basal pair na meron pong inakay na 4. Yan, 3 po ang napakaliit mga kaibon. Nung unang araw na nilabas po yan ng breeder natin, yung unang araw ng pagkapisa, akala ko hindi mabuhay dahil po masyadong maliliit yung inakay. Pero naobserbahan ko, yung breeder natin magaling po mag-alaga ng inakay. Kahit po sobrang liit ng inakay nila, palagi pong may subo. Kaya kahit papano, yung mga inakay po nila malalaki na ng konti mga kaibon. So yan, nung unang araw nang nilabas sila mga kaibon, talagang sobrang liit po. Pero ngayon, medyo malaki-laki na. Yan, merong subo palagi yung mga inakay. Isang sinyalis yan mga kaibon na yung breeder natin magaling mag-alaga ng mga inakay. Mga kaibon, meron ako ditong isi-share sa inyo yung ginagamit ko na patoka kapag meron po akong mga painakay, mapa red eye man or hindi. Ito po ang binibigay kong patoka kapag meron pong inakay. Hanggat hindi pa po bumababa yung mga breeder natin sa nest box, yan po ang binibigay natin. Yan. Dati po 3 klase yan. Canary, sunflower seeds, and oat growth. Sa mahal ng patoka dito sa amin, hindi na bumaba ang presyo. Para makatipid kahit papano, tinanggal ko na po ang oat growth. Ang mix ko na lang, sunflower seeds at canary. Ang mixing ko for example, 2 kilo na canary, kalahating kilong sunflower seeds. So far mga kaibon, ang gaganda naman ng naging katawan ng mga alaga nating ibon. Yan po ang binibigay kong patoka sa mga merong painakay na breeder. So, yan, meron tayo din dito sa kabila na maliliit din yan masyado nung nilabas. Pero ngayon, okay na po, malalaki na po sila mga kaibon. Yan po ang binibigay kong mix ng patoka sa mga merong painakay. Ang mga inakay kasi mga kaibon, medyo yung panunaw niyan mahina pa. Kaya dapat ang ibibigay nyong pagkain, yung mabilis matunaw. Yung mabilis po silang matunawan. Lalong-lalo na po doon sa mga merong painakay na red eye. Kinakailangan para mabuhay po ang red eye, malambot po na mga seeds ang ibibigay natin sa mga parent nila. Dahil ang mga red eye po mga kaibon, napakahina po ng panunaw niyan. Kaya kung meron kayong painakay na red eye, piliin nyo po yung ganitong klase ng seeds na ibibigay. Kung ako ma-advise ko sa inyo, okay naman sa experience ko yung ganitong seeds, kaya pwede kong i-share sa inyo. Ang patoka, kung meron kayong painakay na red eye, mas maganda para talagang sure na mabuhay. Bigyan nyo po ng seeds na kagaya nito na sunflower and then canary. Yan po talagang malambot po yan. And then sabayan nyo na lang ng separate na lagayan ng chick booster mga kaibon. So yan po ang ginagawa ko. So far meron naman akong mga painakay na lutino. Okay naman, yun lang din ang binigay kong patoka. So yun mga kaibon, hanggang dito muna yung video natin mga kaibon. Sa susunod na video natin, magbibigay ulit tayo ng panibagong tips sa pag-aalaga ng mga ibon. Maraming salamat po sa panonood. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.